Pinastigo ng mga senador ang Energy Regulatory Commission at ang Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation o SAM. Ito ay naganap sa pagdinig kanina kaugnay ng napakalaking dagdag sa singil sa kuryente ng Meralco. Kung ginawa lang daw nila ang trabaho nila, hindi raw sana nauwi sa taas singil ng kuryente nitong nakaraang buwan. Nakatutok si Teresa Andrada. Sa pagtatanong ng Senate Committee on Energy, inamin ng PISAM o Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation na sadyang di nila pinatakbo ang Malaya Diesel Plant na pag-aari ng gobyerno. Tingin nila, di raw ito kailangan dahil ang pagkakaalam nila sapat ang supply ng kuryente. We are curious why Malaya was not dispatched in a timely fashion in order to make up for the shortage that was accruing in the market. The system operator, or should I say NGCP, based on our procedure, is the one who determines dispatch. No? So, why didn't we run Malaya? Personally, my understanding is the supply was sufficient. I concluded that because NGCP never mentioned anything to us with regards to insufficiency of supply. Ang kaso, kasabay ng shutdown ng Malaya Power Plant, ang maintenance shutdown naman ng Malampaya Gas Field na nagsusupply ng mas murang natural gas para sa mga power plant. Nag-shutdown din ang ilan pang power plants kasabay nito. Dahil mahigpit ang supply, umabot hanggang 62 pesos per kilowatt hour ang bentahan ng kuryente sa WESM. Ang resulta, ang all-time high na 4 pesos and 15 centavo na generation charge na sinisingil ng Meralco noong Disyembre. Sabi ng PISAM, nag-alok naman sila sa spot market sa halagang 45 pesos. Yun nga lang, hindi ito maaaring patakbuhin kung kailangan. Dahilan nila, mahal kasi patakbuhin ang planta. May planta ho tayo, pag-aari ng gobyerno, na ayon nga kay Senator Osmeña, kung pinasok natin, hindi umabot ng ganun yung preso. Pero dahil kung sumali tayo in the ordinary course of events sa WESM, malulugi lang ang gobyerno kaya hindi na lang. It takes 16 hours, 14 to 16 hours to synchronize the plant into the grid. Why don't you burn the plant? What are you doing with the plant? No, really. I mean, if you had a plant that needed 20 to 45 pesos per kilowatt hour, I'd put a piece of dynamite under there and I'll make more money selling it for scrap. Dahil sa TRO ng Korte Suprema, hindi pa masisingil ng Meralco ang generation charge para sa buwan ng Disyembre sa kanilang customers. Minungkahi ni Escudero na pag-aralan ng Meralco kung maaaring palawigin ang higit pa sa 3 buwan ng pagsingil nito. Paliwanag ng Meralco, iniiwasan raw kasi nilang umabot sa buwan ng Abril hanggang Hunyo ang pagsingil dahil tumataas ang demand ng kuryente sa panahong ito. Baka raw makadagdag pa raw ito sa bayarin. Isa sa tinitingnan ng Senate Committee on Energy kung nagkaroon ng sabwatan para tumaas ang presyo ng kuryente. Ito rin ang iniimbestigahan ng Energy Regulatory Commission pero hanggang ngayon wala pa itong naibibigay na findings. Kailangan pa raw nila ng kaunting panahon. How much more time you want? Now, it's almost impossible to say that you don't know how much more time you want. Unless you're waiting for information from the United States or Antarctica or Russia. How much more time do you want? Although without conferring to the members of the commission, we will commit that within a period of 3 months. Ikinagalit ni Akbayan Representative Walden Bello kahapon ang kabagalan umano ng ERC na tapusin ang investigasyon. Kaya kanina, isinumite niya ang isang joint complaint affidavit sa Office of the President para hingin ang pagtanggal kay Ducot. It would be better for her and for the country if she resigned at this point rather than be the subject of an exhaustive investigation that ends up in her firing. No? Meron naman pong itinakdang proseso, kabilang po sa prosesong ito ay yung pagtalima sa prinsipyo ng due process. Bibigyan po siya ng karapatang sagutin ang mga paratang laban sa kanya. Tumangging magbigay ng reaksyon si Ducot sa hinihinging pagpapatalsik sa kanya. Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras.